Hindi ito Marcos versus Duterte. No, yun ang pinipilit ng iba, pero hindi yon. Ganun pa man, ito ay tungkol, ito ay tungkol sa bayan natin. No, yung transparency, ang accountability na hinihingi natin, na mukhang hindi na nila binibigay, at yung peace and security. Ganun pa man, kahit hindi ito tungkol sa mga Duterte, ako ay nagpapasalamat in behalf of the former president, na hindi namin alam kung bakit napaka-insecure at praning na praning itong gobyernong ito sa bawat bukas ng bibig ng ating former president. But looking at you now, naiintindihan ko kung bakit. Napaka-marubdob ng pagmamahal nyo sa ating former president. At sana nakikinig sila, no? Sana nakikinig sila, huwag kayong mapraning kasi may tinuturo ang pagmamahal ng bawat Pilipino kay Rodrigo Roa Duterte. At ito yon. Nagsilbi siya ng maayos at tapat sa atin. No? So, gayahin nyo sila. Gayahin nyo si President Duterte. Yun lang yun. No? Nakita niyo naman, siya lang yata ang Pangulo, no, na bumaba. March pa lang, sabihin pa ni Spoke sa inyo, nagbabalot na siya. Hindi siya gahaman sa pera at sa kapangyarihan. Gayahin nyo. Narinig ko sa kanya paulit-ulit, kung kayo ay nasa gobyerno, mahalin nyo ang pinakamahihirap kasi gobyerno lang ang meron sila. Gayahin nyo yan. Pag kami ay kumakain paulit-ulit kung saan kami nagpunta noon, minsan di kami nag-first class o business class kasi paulit-ulit narinig namin, ang pera na yan, hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Gayahin nyo yan. At pag ginaya nyo yan, magkakaroon kayo ng ganyan. Mamahalin kayo ng Pilipino. Hindi niya kayo kakalimutan. Ipaglalaban niya ang lumaban para sa kanya at didepensahan ng Pilipino ang nagdepensa at poprotektahan ng Pilipino ang nagprotekta sa kanya. Yun lang ang leksyon dito. Huwag kayong mapraning, huwag kayong ma-insecure sa isang pangulo na nagsilbi ng maayos at historical ang trust and approval ratings niya na hanggang ngayon, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Binayaran ba kayo ni Rodrigo Roa Duterte? Wala.